Magandang buhay mga LA, nagbabalik tayo dito kay Budget Buys Cavite. So namili ako dito ng tatlong MTB na 1x10 speed na hydraulic na below 10,000 pesos yung presyo. So namili ako ng tatlo para meron kayong choices kung sakaling maghanap kayo ng bisikleta na below 10,000 pero I think sulit naman kapag pinili nyo. So ano nga ba yung tatlong yon? Like, comment, subscribe. Let's go! Okay, ito yung tatlong MTB na sinasabi ko sa inyo na napili ko dito kay Budget Buys Cavite na 1x10 speed, naka-hydraulic na and below 10,000 pesos. So dito nga pala pwede kayong mag-home credit. Sa home credit, nagkautang ka nga, nagkabisikleta ka naman. Unahan natin dito si T-Reach Rainier. Ito, si T-Reach Rainier at 27.5, 1x10 speed, hydraulic na, alloy na rin. Ang dating presyo niya ay 11,300 pesos. Pero ngayon, ang presyo niya ay 9,200 pesos. So ano nga ba yung specs nito? So yung frame nito ay alloy na rin. Yung butas ng frame niya o yung kanyang cable routing ay dalawa sa left side ng down tube. Ito yung brake caliper cable. Ito yung kanyang cable para sa kanyang RD. So yung frame nito ay 1x specific lang talaga. Walang butas dito para sa FD and wala ring stopper doon. So ito yung frame na hindi nyo pwedeng lagyan ng FD dahil wala siyang butas. 1x specific lang talaga siya. So dito naman ay 32 teeth. Ito square taper. Yung RD na ginamit ay Smash RX10. Ito ay 10 speed. Sprocket naman niya ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 speed. Ito ay kasit na rin. 11, 40 teeth yung ginamit dito. Yung hubs naman ito ay alloy. And I think this is formula. Pero ball bearing pa yan. Spokes 32. Yung gulong naman na ginamit ay Kenda. And naka-press double dam siya dito sa harap. Ay ganun din, formula rin yung hubs. Itong fork nito ay bakal pa. Usual naman yan sa mga stock na mga MTB na nababay-check natin. Bakal talaga yung fork. Mayroong manual lockout. Dito naman, head tube is non-tapered. Stem, 90mm. Ball bearing yung kanyang headset. Ang brake na ginamit ay si Wolverine, si Logan. And yung kanyang shifter ay Smash. Nakamukha na Sensa to eh. Smash RX10. And so ayan, yung seat post naman na to ay 31.6 yata to. Masyado siyang mataba. And quick release. And yung upuan niya ay T-Reach na rin. So ang presyo niya ay 9,200 pesos. Yan si T-Reach Rainier. Dito naman tayo kay Toxic X-Force. Ito si Toxic X-Force last year ay around 10,000 pesos. Pero ngayon, SRP niya is 9,700. Ngayon ay 9,200 pesos na lang siya dito. Toxic X-Force. 1x10 din siya. 27.5 and nakasensa. So quick bar check natin siya. So yung head tube nito ay tapered na rin. Yung frame niya, tingnan natin yung cable routing. Sa down tube, mayroong isa. Sa right side, mayroong isang bakante para sa FD. And yung kanyang brake cable ay nasa kanyang ilalim. So yung frame nito ay pwede nyong lagyan ng FD compare doon kay T-Reach Rainier na 1x specific yung kanyang frame. Yung frame nito parang kamukha ng frame ng weapon, yung ipa ganun. Animal yata yun. Ayan. X-Force, napakasimple lang. Merong reinforced gasket. So yung fork nito ay may manual lockout pero stock pa rin yan, 80mm travel. Bakal tong fork niya. Dito naman, 36 teeth. Crank niya ay 3060. Dito naman, Sensa RX10. So kamukha nito yung nandoon, yung Smash. Ayan, kay T-Reach Rainier, pero ito isa Sensa naman. So isa lang naman yata yan. So 10 speed, ito ay cassette na rin yung ginamit dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ginamit ay 11, 40 teeth. So same lang doon kay T-Reach Rainier. 32 yung kanya spokes. Meron siya ditong letter H na reflector. Ayan, pag gabi magliliwanag kayo dyan pag nailawan. Yung gulo naman na ginamit dito ay KD na race. 27.5 by 2.125. Pero ito ay hindi naka-press na valve. Ito ay naka-Schrader valve. Ito naman parang maliit lang to, 27.2. Bakit ganito yung nito? Seatpost ito, tingnan ko masyado maliit ito 27.2 nga. So, masyado mali ito para sa isang MTB. Yan, 27.2. And, alloy na rin. Yung ano niya dito, tingnan natin. Oh, medyo mataba-taba yung kanyang upuan. 9.2. Dito naman tayo. Okay, bakal yung kanyang ano dito. Bakal yung kanyang handlebar.
90mm yung hubs nga pala nito. Ay alloy pero ball bearing pa, dumidikit yung ating magnet doon sa ball bearings na doon sa loob. Ito naman, bakal handlebar, alloy stem, and yung brake na ginamit, ito yung nagpanalo dito. Naka Shimano MD200. So pag MD200 Shimano, didikit to. Yan, yung MD201 na Shimano na brake, yung MD201 naman na brake so pag Shimano MD200, bakal to kanyang brake lever. Kapag MD201 naman yan, ay alloy to. So ayan, naka MD200, ang presyo niya ay 9,200 pesos. Ito naman tayo, ito yung pinaka best seller nila. 2 taon natin, yun naman to. Dating 10K ito pero ngayon 9,500 na lang, o nag-less 500 pa. Ayan. Heroic Warrior 650, 27.5, 1x10, hydraulic and alloy na. So mas gusto ko yung frame geometry ni Heroic Warrior 650 compare doon sa dalawa, parang malaki kasi doon, parang mataba. Ito kasi medyo maliit lang, hindi siya ganun katabaan. Alloy na rin. Yung kanyang cable routing, left and right side, meron para sa kanyang RD and kanyang brake cable sa likod. Pero ito, yung frame niya ay 1x specific lang din. So hindi ka pwedeng maglagay ng FD dito. Lagayan na ulam is isa lang din. 32 teeth, square taper din siya dito. Yung RD naman na ginamit ay L2 A7. So 10 speed yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 speed. Kaset na rin to 11. 36 teeth yung ginamit dito. So mas konti yung teeth nito compare doon sa dalawa na naka 11, 40 teeth. 11, 40 teeth din si T-Rex Rainier. So yung gulong naman na ginamit dito ay wala siyang brand. So yun lang talaga yung ano dito. And yung kanyang spokes ay 32 din. Hindi rin siya naka-press tabad, naka-shader valve. Sa likod ay quick release. So lahat naman to ay naka-quick release. Seat post ay 31.6 and alloy na rin. Aerowick yung ginamit. Yung upuan naman niya ay aerowick din. So may kalambutan na rin. Yung stock fork naman ay tulad sa dalawang nauna, 80mm, may manual lockout, and syempre bakal pa to. Handlebar naman nila ay alloy na rin and aerowick yung ginamit. Yung brake ay nut. Ayan. And yung kanyang shifter, yung shifter naman ay L2 A7 10 speed. Ayan, meron siyang gauge dito. So yun. So yan yung tatlo. Meron silang kanya-kanyang strengths, no? So para sa akin siguro lumamang lang to ng kenda. And naka-presta valve si T-Rex Rainier dito na ang halaga is 9,200 pesos. Dito naman kay Toxic X-Force, ang lumang nito, yung brake niya ay MT200 na yung ginamit. So yun lang yung lamang nito. And dito naman, hindi lang siya naka-presta valve, pero yung ginamit na RD dito ay L2. So yung L2 is okay na rin naman yan. Masubo ko yung L2 kasi nga may MTB ako na naka L2. Dito naman ay Sensa RX10 yung ginamit. Sa kabila naman ay Smash RX10. So ayan. So para sa akin, baka tanongin nyo ko kung sino yung pinaka bibiliin ko dito. Para sa akin dito pa rin talaga ako. Ito yung sobrang mabenta sa kanila. Si Heroic Warrior 650. Ayan, 9,500 pesos. Sa Shopee, sobrang benta nila ito sa Shopee nila. Kaso ngayon, may problema yung Shopee nila. Sa ano sila ngayon nagbebenta? Bukod dito sa shop nila, meron silang TikTok, no? So doon sila nagbebenta ng mga ganito ngayon. So para sa akin, ang pinakasulit dito, itong 9,500. Alamang siya ng 300 pesos sa dalawang to kasi ito 9,200 pesos. Nakasensa nga lang siya. Ito naman sa 9,200 din. So ang ratings ko dito siguro, unang-unang choice ko dito, ito si Heroic Warrior 650. Alam na natin yan. Halos lahat sa kanya ay alloy na rin. So yung perk lang talaga dito, yung downside, no. Dito naman, ang strength naman ito, syempre MD200, 9,200 pesos. So yung mga pangalawa, mga pangatlo si T-Rex Rainier. So ito naman is naka-presta valve. So mamimili ka lang kung naka-presta valve o hindi. Ito naka-presta, ito hindi. Ito naka MD200 na brake, ito naman dalawa ay hindi. Ito naman ay naka L2 A7. Ito namang dalawa ay hindi, naka Smash and Sensa. Para pareho silang naka 1x10 speed. So para sa akin ito talaga.
Kaya aerobic pa rin talaga ako, pero kung meron ko yung ibang choices sa kulay, sa size, sa geometry, pwede nyo piliin din to, si Tosik X-Force, 9,200 pesos. Ayan, dito naman ay 9.2 din. So itong hubs nga pala itong dalawang to ay ball bearing pa, pero alloy. Pero dito ay seal bearing na yung hubs. Ayan, wala siyang brand pero seal bearing yan. Alien yung hubs pero seal bearing. Kaya ito yung bibiliin ko kasi konti lang upgrade mo dito. Siguro upgrade mo dito, gawin mo lang Halotech to. Ayan. Pero dito kasi ball bearing pa yung kanang mga hubs. Ito, tsaka to. Papalitan nyo yan. Papalitan nyo rin to. Ito yung Logan. Kilala na rin naman yan. So Logan, okay na rin yan. MT200, mas kilala. Yung nga lang talaga, downside dito, ito. Yung nut. Ayan, mas okay sana kung ginawa nilang at least Logan to. Pero mas huli kung MT200. So siguro papalitan mo dito pag nagtagal. Gawin mo MT200 to, palitan mo yan, gawin mong Halotech. So nasa iyo. So 9.5, Sierra require 650. Madami silang stock dito. Ito yung best seller nila dito. Ito naman si Tosik X-Force. Pwede rin to. Mas mura ng 300 pesos. 9.2. And dito naman 9.2 din. Kay TV's Renew. So yan yung tatlo na MTB na para sa akin na sulit na rin bilhin. Yung ranking sa to, sabi ko sa inyo, si Heroic Warrior, una, si X-Force, pangalawa, si Rainier naman yung pangatlo. So para sa inyo ba, okay na ba itong mga 1/10 speed na below 10,000 pesos?